jeepney sa dararo mga pabor sa modernize sa day modern Floranda anti modernize abe pamangkoton ta kung bagahay kinahanglan gitman nga raya karaga i-abolish kon daya nga no oil deregulation law on baga pabor daya karanga nayang sa hanay ita modernized jeepney no nga i-abolish raya karanga oil deregulation law sa kabilang linya dilap sa kabilang linya ngayon si Sir Moody si Sir Louie Tabios no sa hanay ng Cambio Cavite sa kabilang linya makakausap natin Sir Louie, magandang gabi sir, live tayo sa Bubo Radio Kalibo at sa Facebook Live. Sir, good evening. Good evening, Mr. Bilyones at sa ating mga giliw na tagapanood at nakapakinig. At yes. Laban din kami. Laban. Oo. Sir, gusto nating kamustahin po sa grupo din ninyo, no? Sa grupo ng Cambio Cavite. So sir, kamusta din ngayon yung resulta ng inyong pamamasada, lalong-lalo na ayong grabe na yung pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Anong naging epekto nito sir sa inyo sa hanay ng Cambio Cavite? Sa amin, sa bahagi ng mga traditional jeep at saka mga modernized, kusa na kusa nang tumitigil yung iba naming mga traditional member namin sa hindi. Hirap talaga makaagapay doon sa tinatawag na pagtaas ng presyo ng ating petrolyo. So, sa modernized unit na dati, nung hindi pa nagtataas, 3,000. Parang nalalakihan na kami. Ngayon, umaabot na ng 8,000 ang aming pinakukrudo para doon sa aming modernized. Sa traditional, halos doble rin, mahigit sa doble. Kaya halos sa mga nagbaboundary naming mga kapatid sa mga traditional jeep, halos wala nang nauwi. Naghahanap na sila ng ibang mapapasukan. Hindi kayang ibuhay ang ganitong sistema ng pagtaas ng krudo, hindi makakaagapay. So sir, kasi yung panawagan ng mga ilang grupo din ng mga drivers, no? I-abolish itong oil deregulation law. Sa hanay ninyo, sir, sa grupo ninyo, tama ba na dapat tanggalin na itong oil deregulation law? Malaki din bang kabawasan at magiging maganda din ba yung epekto ng presyo hanay ng fuel pag tinanggal itong oil deregulation law para sa inyo? Noon pa yan Hindi pa uso yan, taas na yan ng krudo. Noon pa naman talaga dapat ipinaglalaban na buwagin na yung oil regulation na law na yan para sa langis. Kasi ito yung talagang higit na pinoprotektahan nito yun sa mga kumpanya ng petrolyo. No? Mas binibigyan nito ng proteksyon ng ating pamahalaan kaysa sa mga transport operator na bahagi na sinasabi nga gulugod ng ating ekonomiya. Oo. Parang dito kayo nagkapariho na ng dito kayo nagkapariho ng pananaw ng ilang mga grupo din ng mga chopper like Piston, Manibela, at siyempre kayo dyan sa Cambio Cavite, parang naging pareho yung inyong pananaw patungkol dito sa sa oil deregulation law na dapat naging tama naman talaga na na ito dapat tanggalin na ito, no? Malaking tulong daw ito sa inyong mga driver. So about itong sir, itong excise tax na ito na parang suspendido na ngayon? Kahit pa paano makakabawas yan. Kasi alam naman natin nangyayari doon sa sa ating mga flood control na yan Isa rin yan sa pinagkukunan nila ng
pamprotekta para doon sa mga dambuhalang kumpanya. Dapat talaga noon pa yan, isa bansa na natin yung mga produkto ng petrolyo na yan. Kasi, ang mga kumikita dyan, yung mga dayuhan, ang kita dyan, nilalabas ng bansa. Hindi katulad kung mga Pilipino, ang mga namumuhunan dyan, dapat, dito lang din naman magagamit. Kung yan man yumaman man, yung mga may-ari ng petrolyo na yan, kung dito naman ginagasta ang pera, dito pinayayabong ang ating ekonomiya, malaking tulong. Kaya, sa binanggit nyo po, na kay Piston, kay Manibela, kung sino pa man, iisa naman yung aming problema Ang kaparaanan lang kung paano lalabanan yung tinatawag natin na mga kahilingan na yan, na talaga namang sapol ang mamamayang mananakay. Oo. So ngayon sir, sa tingin nyo, overpriced din itong fuel sa inyong grupo. Palagay ninyo overpriced din? Ay, hindi overpriced. Talagang yan ang pinoprotektahan ng ating gobyerno. Na yung kanilang kinikita nga dyan, hindi nila maisiwalat Samantala kami, buhay na katotohanan, kung gusto nila, sumama sila sa pamamasada at nang makita nila kung ano ang naneneto ng aming mga driver. No? Halos yung iba nga, gusto mga lakal na lang Mas malaki pa kikitain So, yon ang isang pare-pareho namin problema. Iba-iba lang kami ng kaparaanan kung paano ipaglalaban ito. Parang pare-pareho yung pinaglalaban nyo ngayon pero magkalaban kayo sa modernized pagdating sa modernization, no? Pero dito, talagang magkakampi kayo sa inyong mga pananaw. But dito sa fuel subsidy, sir, kamusta naman? Katanggap-tanggap pa itong 5,000 or 10,000 na fuel subsidy para sa inyong mga drivers? Sabi nga kaysa wala. Kung tutusin, sa modernize, sabi kwento pa lang naman kasi ng LTFRB, 10,000. Abay, isang araw at kalahati lang namin kakarga yan. Tapos na yan. So, ang hinahabol ng mga modernize na pumasok sa modernization ay yung service contracting. Kasi napakahirap ng yung halimbawa masyado mong itulak yung tinatawag na taas pamasahe. So, malaking domino effect yan. Baka dati nakakain kami ng itlog na pinirito. Ngayon, baka sa isang itlog, maghahati-hati na lang ang pamilya. Na wala na talagang naiuwi. At yan bukas na katotohanan. Kahit siguro papuntahin nyo lahat ng media. Ang kaibahan na may-ari na kumukontrol diyan sa mga dambuhalang korporasyon ng langis na yan. No? Kung ikukumpara sa mga transport operator, kasi public service din naman kami. Yan ang aming hanap buhay. Pag tumaas ang pamasahe, hindi naman lahat kaya namin ihatid. No? Yung iba naming kamag-anak, sumasakay din yan. Kumakain din yan. So ngayon nga, wala pang taas pamasahe, pero ang presyo ng bilihin, patuloy na sa pagtaas. Yun nga, naikwento nga kanina sa isang TV, sa Baguio, sa Benguet, yung aming mga pinagkukunan sa Metro Manila, ng mga gulay, 350 na lang. Ang mga kilo-kilo ng mga carrots, mga repolyo, pero walang gustong magbaba dito sa Metro Manila dahil sa taas ng presyo ng matatalo. At ang ating magsasaka, talo rin. No? 350 na nga lang, kaya makakakita na naman kayo ng mga kamatis, repolyo, na tinatapon na lang. So, yun ang epekto ng taas pamasahe. Dapat dyan ang kontrolin talaga yung langis na ginagamit o petrolyo na ginagamit ng mga transportasyon. So, yun ang aming pananaw. Kaya yung sinasabi nyo na sila nagtigil pasada, yung 86% na nag-consolidate,
nagkaroon kami ng tinatawag na silent move, silent protest, no? Tinambak namin sa aming mga garahe, yung aming mga sasakyan, at kasama kami doon sa tinatawag na transport holiday. Walang nangaharang, walang barikada, pero may protesta. Silent nga lang po. Yun ang kaibahan namin. Marami ba lang maraming tumigil pasada ngayon sa grupo ninyo? Marami po. At kahit hindi kami manawagan ng tigil pasada, marami tumigil na talaga sa pamamasada. Nationwide 86% po mula Luzon, Visayas, tsaka sa Mindanao, no? At isa nga dyan, yung Region 10, si Ma'am Melinda, no? Isang federation dyan sa Region 10. Dyan sa Western Visayas, sila Sarah Hali. So, sa gawin naman ng Ilocos, nagkaroon kami ng tinatawag na isang Zoom conference na inabot ng 30 leader sa buong bansa. So, ang aming nakaisahan, silent protest. Ang aming mga sasakyan, nakatambak lang. Hindi kami bibiyahe. Yun ang aming naging partisipasyon. Habang nananawagan kami sa mass media. Kasi medyo, alam mo, hindi balance eh. Alam mo sir, iba na yung sikat. Pagkasikat, madapa lang, magtaas lang ng kamay, kakandara pa na yung mga media. Hindi katulad naming hindi naman kilala, kahit na tumatawag na kami sa sa mga himpilan ng telebisyon, nagpapasalamat na rin ako kahit pa paano nabigyan nyo ako ng pagkakataon na isaiwalat yung ganitong kalagayan ng aming organized group. Sir Mode, Sir Louie, Sir Louie, Sir. Kung i-estimate natin sa isang araw, mga magkano yung nawawala sa kita ninyo, sir, at doon ang pupunta sa sa fuel, sa diesel? Malaki. Kasi, biruin mo pa lang, sa isa namin tinesting na unit na modernize. So, magdi-diesel ka ng 8,000. Mag-gross ka ng 12,000. Magpapasweldo ka ng driver. Magpapasweldo ka ng konduktor. Yung sa opisina, yung maintenance. Kaya sa kasalukuyan ngayon, gusto lang namin talaga makasurvive. Wala. Kaya pati nga yung mga hulugan, nananawagan kami sa ating Pangulo na magdeklara naman ng moratorium sa hanay ng mga private financing at saka sa mga government financial institution natin. Yan ang isa sa mga agenda na aming inihiling sa ating pamahalaan. Okay. Kawawa naman yung mga drivers natin, no? Yun yung kinukumpute pa rin kanina, sir, kung halimbawa, yung maubos mo 15 liters isang araw, 20 liters isang araw, 30 liters isang araw. Sa inyo ba, sir, mga ilang liters na ubos niyo sa isang araw sa pagmasada? Sa modernized, kami, 60 liters sa isang unit. Tama? Isang araw? Sa isang araw yun, isang araw. Kaya kung kami mabibigyan ng maganda-gandang laban, at hindi naman, katulad nga ng binulgar ni Senador Marcoleta, 5 piso lang pala yung petrolyo na yan. Bakit umabot na 120? No, may 130 pa nga sa mga liblib na probinsya. At dito sa Cavite, ang pinakamataas dito 125. Ang diesel diesel. Dito 126 diesel. Ayun. Dito pa naman sa Cavite, mura-mura pa. 125. Pero huwag na kayo dumayo rito para dito bumili. Matadali lang kayo. Kahit kami, sir, na mga motor siklo lang minsan ginagamit namin. Kaya kahit motor na lang parang talagang ramdam na ramdam pa rin namin yung pagpapago talaga sa Mas mura kayo ng gasolina kaysa diesel. Oo. Kaya nag-iisip-isip na rin yung ibang may sasakyan para babalik na naman sa gasolina. Dati mura kasi diesel
Di ba dati yung mura diesel, kaya Diesel, kadalasan yung binibili nilang sasakyan, diesel. So Yes, sir. ngayon, mas mahal na yung diesel, balik na naman sila sa gasolina, binta na yung diesel na sasakyan, balik na lang sila sa gasolina. So, ganun ang nangyayari. At alam mo, para sa akin, hindi naman dapat yung tinatawag na yan na subsidy na yan eh. Yung fuel subsidy, no? Yung sa mga driver. Ang ano yun lang nila, yung diesel, yun ang kontrolin nila. Karamihan kasi ng traditional jeep, parang lalating ko na eh. Basta tinawag na traditional jeep, diesel ang gamit. Kasi ito yung dating mura. Dapat yan ang mabigyan kami ng magandang laban at bahala naman kami maghanap buhay na patas naman kami naghahanap buhay. Eh wala eh, parang nauuwi lang talaga sa diesel. Kaya yung iba, kahit hindi mo sabing tumigil na sa pamamasada, eh nakatigil na sila. Hindi kaya. Kaya maghanap na lang, yung iba mag-laborer na lang, mag-construction na lang. Mga lakal na lang. Yun ang mga pamamaraan para makasurvive sa buhay yung mga pamilya nila. Oh, okay. Sige. So, ano na lang, kanya-kanyang diskarte na lang ito para mabuhayan, no? Sir Louie, okay lang yung mga may bastanting pera, nakatago or nakabangko or talagang sapat yung kinikita, pero yung kawawa talaga dito, yung isang kahig isang tuka eh. Lalo-lalo na mamahal din yung mga bilihin ngayon, yung baboy ngayon. Nagbabadya rin na abot ng 500 per kilo. Magkano kaya ngayon sa inyo sa Cavite? Dito, mura pa naman. May nakukulang pa kami ng 300. May 270 pa. So, ibig sabihin siyempre, mataas din. Halimbawa, sa isang namamasada, kikita ka ng 300, 500. Paano mo pagkakasyahin yan sa maghapon? Oo. May upahan ka pang bahay, meron ka pang babayaran tubig, may kuryente pa. Kaya parang ang sektor ng transportasyon ay talagang dumadaing. At tingin ko hindi rin dapat kung kayang gawa ng paraan, huwag na magtaas ng pamasahe. Yan ang isa sa pananaw ko. Kasi parang yung hirap mo, ipapasa mo lang din sa kapwa mo eh. Sa mamamayan eh. Yun ang masaklap niyan. Kaya sana yung mga matatalino nating congressman at saka senador sana mag-isip-isip naman na bigyan kami ng tulong sa sektor ng transportasyon. Oo, sige. Sir Louie Tabios, maraming salamat sir ha. Usap tayo ulit sir. Sige sir, maraming salamat sa ating tagapanood at tagapakinig. At habang nilulumpo kami sa sektor ng transportasyon, pipiliin namin manlaban. Manlalabang kami para makasurvive ang aming pamilya. Magandang gabi po at maraming salamat sa inyong lahat. Okay, maraming salamat. Thank you so much kay Sir Louie Tabios sa